Di kaya nalunok niya yung foam. Kasi alam mo, pagka medyo kumakanta ka, hindi lang puro buga eh. May ganun din eh. So doon ako kinakabahan, mga kapatid eh. Singer din ako, di ba? So, baka ganun. Still, I answer. Di ba? So, kaya, mabuti na siguro yung pag, yun eh, nabuga niya rin. So, nahulog dito. Okay. Ay, naku, sesaya, no? All right. That's good. Thank you. Good. Alam mo, hangang-hanga ako sa boses niyan. Simula ng bata pa yan, kumakanta na yan dito. Pero parang hindi nagbago. Yeah, hindi nagbago. All right, let's all stand, please, and turn your Bibles in the book of Hebrews. Hebrews chapter 13, verse number 4. All right. Now, the book of Hebrews is the book of Hebrews. Did you get that? But, sabi ko nga sa inyo, ito yung mga tao ng Diyos na noong araw ay tinatawag ng mga Hebrews and were later called sa kilala natin at kilalang natin na tinatawag ng mga Hudyo. Okay? All right, Hebrews chapter 13 in verse number 4. Are you with me now? Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Now, in other words, marriage is honorable, and those who do not honor marriage, God will judge. Did you get that? So he gave us the writer of the book of Hebrews gave us the people, the kinds of people that do not honor marriage. If marriage is honorable, then God will judge those who do not honor marriage. See, at mamaya i-define ko lahat po yan, mga kapatid. Okay? Alright, tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa talatang ito na binasa po namin ngayon. Alam ko po na kayo ay hindi nagbabago. Ano man ang itinalaga po ninyo, kailanman ay hindi nyo po binago. At walang sino man na makapangyarihan sa ibabaw ng lupang ito ang may karapatan na magbago ng inyo pong itinalaga. Pagpalain niyo po ang bawat isa na mabigyan niyo po ng malawak na pangunawa. Pagkaloob niyo po ang lahat ng aming pangunawa ngayon at bukas na puso, lalong-lalo na po sa mga kabataan po ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, is everybody ready? All right. Ang marriage ay pinasimulan ng Diyos. Go back to the book of Genesis. Doon po yan, mga kapatid, right in chapter 2 of the book of Genesis. Chapter 1 is the beginning. Chapter 2 is the multiplication of what God began. Okay? He started it and He multiplied it. Okay? Is everybody in tune na? Kapatid? Okay. Now, so chapter 1 of the book of Genesis, yan yung pasimula, yan yung mga beginnings, yan yung mga creation, mga kapatid. Chapter 1, ipinapakita po doon kung paano
Create ng Diyos ang langit at lupa at doon din po i-create ng Diyos yung tao. Maliwanag po yan. Okay? Right in verse number 26 of chapter 1 of the book of Genesis. In chapter 2, makikita nyo na po doon mga kapatid yung pinagsama ng Diyos. Okay? Now listen, ang Diyos ang nagpasimula ng marriage. And only God can define and give the exact definition of marriage. You cannot redefine marriage. Kung ang Diyos ay ganyan ang ibig sabihin ng Diyos, then no one here na nasa ibabaw ng lupang ito ang pwede po mag-redefine ng marriage. Ang marriage, ang pag-aasawa ay yan po yung pagsasama ng dalawa. Hindi dalawang lalaki at hindi dalawang babae, kundi lalaki at babae. Okay? Na itinalaga ng Diyos. No? At sila, pagka i-present na sa harap mga kapatid, na ang tawag na po natin doon ay wedding. That's another word. Okay? They are not the same. Marriage and wedding are not the same words. Magkaiba po yan. Ang wedding, yan na po yung seremonya na kung saan ipinipresent yung lalaki at babae na nag-iibigan bago sila ikasal. Okay? Alright? So you understand now what marriage is? Okay? Pagsasama ng dalawa. Inuulit ko, hindi dalawang lalaki at hindi rin dalawang babae, kundi isang lalaki at isang babae. So I hope na unawaan niyo po mga kapatid. Okay? Ngayon, ang marriage ay napakahalaga mga kapatid. Sapagkat ito ay mismo ang Diyos ay naniniwala rito at tinayo mismo ng Diyos. So everybody must understand and must tune in at you try to understand and bigyan talaga natin ng pansin ang mga bagay na ito. And I believe, mga kapatid, kung meron mang mga magulang na narito na gusto yung tulungan ng inyong mga anak bago sila makapag-asawa, this is the right time para gawin po natin ito. Kaya unawain din po natin. Ako hindi magsasalita ayon sa aking opinion, kundi magsasalita po ako, mga kapatid, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Okay? Now, first of all, you have to understand that marriage is for builders. One more time. Marriage is for builders. Okay? Now, if you decide, if a man or a woman, if a man and a man decides to build a family, kinakailangan dadaan po sila dito sa proseso na inilagay o tinayo ng Panginoon, ang tawag po natin ay pagsasama ng dalawa, which is marriage. Okay? That's why, first of all, you have to put this in your mind that marriage is for builders. So, because you are going to build a godly family, you're going to build a godly home, you're going to build a young man, a godly young man and a godly woman. A young, godly woman. So, lahat po yan ay tungkol sa building. Kaya napakahalaga na mismo ang mismong nagde-decide na siya ay mag-aasawa, mahalaga na marunong siya or sisiguraduhin niya na sa kanyang sarili, siya mismo ay binibuild niya na yung sarili niya. Okay? Mamaya sasabihin ko po yan lahat sa foundation, mga kapatid. Okay? Now, iisa-isahin ko lamang po ito. Second, not only that marriage is for builders, but marriage also is for matured people. Okay? For matured people. Now, maturity is a mindset, not an age. Okay? Maturity is not an age. Because maturity is a mindset.
Okay? Ididetalye ko po yan sa inyo mamaya. But listen, why we should be interested in this study, kapatid? Because pagdating na po sa marriage mo, kapatid, the only thing that you can do is you can reform. Yeah? Habang nandun ka na, nag-asawa ka na, so you can reform, but you cannot refund. Yan ang mga bagay na dapat po nating iisipin, mga kapatid. Pwede kang unti-unti magbabago, which is a lot of people, they cannot bear it. Di ba? Naunawaan po natin. Kasi nung nag-asawa kayo, hindi nyo alam kung sino yung napangasawa nyo at kung saan ang pinanggalingan, hindi nyo man lamang chinek. Okay? Now, habang nag-asawa kayo, nagtitiis ka because you are reforming something. You see? But the time and the resources na iyon and the energy that you exerted, mga kapatid, you cannot refund it. Kaya in marriage, there is reform, but there's no refund. That's why this is important. Okay? Natandaan niyo, mga kabataan, makinig kayo ng mabuti. Ha? Kasi, ang bilis-bilis ninyo makaisip ng ganyan. You see? Kasi you're excited for the wedding, but you don't understand that the Bible is telling us marriage is more valuable than wedding. Not only that marriage is valuable than wedding, but marriage also is more expensive than wedding. Kaya nga mga kapatid, maraming beses sinasabi natin, maraming naghahanda sa kasalan, pero walang bihira yung naghahanda sa pagsasama bilang mag-asawa. You see? Na mamaya magsasite po ako rito ng mga example sa Bible kung paano po nagkakaroon ng problema. No? At meron tayong magandang pag-uusapan mamaya. So, the first thing na dapat po natin gagawin, mga kapatid, is this. If marriage is for builders, kapatid, ano yung unang-una mong i-build and what will be your foundation? Now, this is not a new topic, kapatid. Diniscuss ko na ito dito ng napakatagal ng panahon. Pero I think I need to reiterate, I think I need to bring it back again into your ears and into your mind. So meron kayong ilalagay sa inyong mga puso, again, kayong mga kabataan. Because I know what is distracting us. You see, I know what is shaking us. Kasi etong topic na ito, mga kapatid, itong topic na ito, ay magbibigay ito ng guidance sa inyong purpose kung ang layunin ninyo ay pag-aasawa. Ang layunin ninyo ay pag-aasawa, hindi pagsasama. Sapat merong nagsasama na hindi mag-asawa. Pero ano ba talaga ang layunin ninyo? Ang layunin dapat ay pag-aasawa. So yun dapat yun, ang lagi ko sinasabi. And there are two things, dinidiscuss ko po ito sa mga kina-counsel ko, sinasabi ko po ito, there are two things that can shake your purpose. Number one is what? Come on. Pressure. You see? Pressure. It can shake your purpose. It can twist your purpose. Okay? Number two, pleasure. Okay? 3-piece yan, mga kapatid. Kasi iniiwasan ko yung 4-piece. Okay? So ano yung pwedeng mag-shake ng atin pong purpose? Kasi pagka dumating na yung pressure ng pag-aasawa mo, kapatid, yung nagsasama na kayo, yung purpose mo ay mawawala na. Alright? Mamaya magsasite ako ng example, kaya keep tuning in. Okay? Pagka ikaw naman ngayon naghahanap na ng pleasure, yun na rin ho yan. Masishake na rin yung purpose mo, mawawala ka na doon sa hinihit mo. Na, ito ba yung pag-aasawa? You see, ito ba yung pag-aasawa? Hindi mawawala, mga kapatid. Pwede kayo, hindi mawawala na kayo magsasama habang buhay kung kayo talaga ay mag-aasawa. Yun ang pinakang-purpose yun. Magsasama kayo, magpakailan-kailan paman. You see? So that is the design or God's design for marriage. Okay? Again, marriage is for builders. Now, if marriage is for builders, what will be your foundation? God is and God must be
the foundation. No other choice, mga kapatid. No option other than God. Now listen to what the Bible says. Except the Lord build the house. Okay? Now, it suggests, it implies that there's no other option. Because except the Lord build the house. So if you are a builder, then God must be the foundation. Do not build on any foundation other than God. Okay? Think about it. See, now, si Paul, nagpaalala po niyan kasi sabi ng Diyos, sabi ni Paul, nag-lay down na ako ng foundation, pero yung iba sa inyo, nagtayo kayo dyan ng hay. Nagtayo kayo dyan ng hindi maayos na mga kagamitan. Ginamitan nyo na hindi maayos na kagamitan. You see? So, hindi po dapat ganon, mga kapatid. Dapat maunawaan po natin na if you are a builder, then you must have a good foundation. Okay? Now listen, una, sino ang ibibuild natin? Ang ibibuild natin muna yung sarili natin. Hindi pa ako magsasalita, mga kapatid, na magbibuild kayong dalawa. Okay? But listen, marriage, kapatid, kasi ang bawat isa, ang individuals ay element ng marriage. Ang lalaki ay element ng marriage, ang babae element ng marriage. So parehas dapat ito magbibuild. Kaya ngayon pa lamang, magsisimula pa lamang kayo, sasabihin ngayon ng lalaki sa kanyang sarili, I must be a builder. Sasabihin din ng babae, I must be a builder. You see, imagine ko yung dalawa, mga kapatid, magsasama na parehas sila builders. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang pag-aasawa ay para lamang yan sa mga builders. If you think that you are not and you are afraid to build and you think that you cannot build, then dismiss your mind from being married or getting married. Kalimutan mo yan. Tanggalin mo yan sa iyong isipan. Na kung hindi pa yan, kung hindi ka pa, kung naduduwag ka pa sa pagbibuild, tinatamad ka pa sa pagbibuild, then kalimutan mo yung salitang pag-aasawa. Listen, makikita nyo, mga kapatid, you have to keep this in your mind. Keep this in your mind. Young man, young woman. Young man and young lady tonight, put this in your mind. At kayo, listen, ako ba ay builder na? Paano ko binibuild yung sarili ko? Okay? Paano ko binibuild yung sarili ko? Bilang isang lalaki, paano ko binibuild yung sarili ko? Ano ang foundation ko? You see, ganun din naman yung babae. Saan ko binibuild yung sarili ko? Ano ang foundation ng pagbibuild ko sa sarili ko? You see, now you understand, mga kapatid, na napakaraming mga kabataan ngayon, grabe kung mag-isip tungkol sa pag-aasawa, pero nasa isip lang nila pagsasama at hindi pag-aasawa. Alam niyo kung bakit? Because hindi sila nangihinayang at hindi sila natatakot na maghihiwalay balang araw. Kaya nga yung ibang sabi nila, hindi ako magpapakasal kasi balang araw maghihiwalay din naman kami. So they got it already in their minds, mga kapatid, na it's possible. You see, why you think possible that thing and trying to make possible that thing that God said it must be forever. It must be till death do us part. Bakit ang iniisip ka agad ay paghihiwalay? Now, ang tanong ko, kung iniisip mo paghihiwalay ka agad, bakit ka pa mag-aasawa? See? Now, it must be cleared, kapatid. So, klarado dapat. So, maiisip po natin, ano yung binibuild natin? Ano yung sinasabing ibinibuild natin sa sarili natin? Now, what is the foundation? Now, listen, God must be the foundation. Your desire must be God. Your primary desire, yung unang-unang desire mo dapat ay hindi yung babae o hindi yung lalaki. Ang unang desire mo dapat ay Diyos. Now, let me cite, let me give you an information about that. You remember Samson?
You see, Samson was a Nazarite na meron siyang panata, mga kapatid, na pinagbabawalan siya. Bawal siyang humawak sa patay, bawal siyang magpaputol ng buhok, bawal siyang magpakarami ng babae, bawal siya na gano'n. You see that? Now, yan ang mga pinagbabawal. Pero lahat po yan, mga kapatid, ay binayolate ni Samson. Okay? Lahat po yan binayolate ni Samson. Now listen, there was a passage at the end of the story, mga kapatid, of Samson. The story begins at chapter 13 of the book of Judges to chapter 16. And then in chapter 16, you will find out this very common passage, mga kapatid. You see, na makikita mo sa verse number 20, si Samson, habang natutulog siya, pagkatapos niyang sabihin, ayon sa kanyang pagkaalam, mga kapatid, listen now, ayon sa kanyang pagkaalam, ang kanyang power ay nasa buhok. Pero pag pinag-aralan mo ang Biblia, you already know that, right? Wala ho sa buhok yung power niya. Kundi, yung pag-violate niya, last violation niya na yon. Sapagkat lahat na violate niya na, ang hindi niya na lamang na-violate ay yung babae. Ngayon, saan siya nahulog, mga kapatid? Sa lap ni Delilah. You see? My. Delilah. Okay? Now, nahulog po siya doon, mga kapatid. And at the end of the story, mga kapatid, habang natutulog siya sa lap ni Delilah, sinabi niya na ang power ko na sa buhok, kung masishave niyo ang aking buhok, mawawala ang aking power. You see? So, sinubukan, pinutol yung kanyang buhok, mga kapatid, shinave yung kanyang buhok. You understand? Kung shave. Ang alam ko, pag nagsishave ako, mga kapatid, kahit konti lang tubo rito, pag sinishave ko yan, talagang, kumbaga sa inaahit talaga. So, in other words, kapatid, pagka shinave mo, kinakalbo talaga yan. Alright? Now, that's a Bible, okay? Now, saka walang tira. Walang tira. Yung iba naman sa inyo may tira eh. Alright. Now, so, here's the thing, kapatid. Na pagkatapos po niyan, nakatulog po siya doon, and then dumating na yung mga Philistines, mga kapatid. Tinali niya, sabi ni Delilah, nandiyan na sila. Papatayin ka nila, huhulihin ka nila, tatalian ka nila. Kasi sabi niya, walang kwenta yan. Kung anong ginawa ko dati sa kanila, sa mga unang napunta rito, ganun din ang gagawin ko sa kanya. Pero the Bible is very clear. Hindi niya alam na wala na sa kanya ang Diyos. Here's the word. He wished not that the Lord was departed from him. He wished not. Hindi niya nalalaman, mga kapatid, na wala na pala sa kanya ang Diyos. Now the question is this, bakit hindi nalaman ni Samson na wala na sa kanya ang Diyos? See that? So you understand? Now, this is actually, mga kapatid, sa storya ni Samson, mapapansin nyo, alright, na nagsimula ang buhay ni Samson sa conviction, pero nagtapos sa emotion. Because he was not working with God anymore. He thought he was working with God, but he was found in the lap of Delilah, sleeping in the lap of Delilah. See that? Alam mo kung bakit? Masyado na siyang deeply affected, emotionally affected sa buhay, sa relasyon niya kay Delilah. So in other words, kapatid, God is no more his desire. You see, listen, don't you miss this, kapatid. Once na napalta na inyong desire, your desire can distort your discernment when your deepest desire is not for God. One more time. Okay? Pansinin niyo mabuti sinasabi ko kasi mahalaga po ito. Kayo mga kabataan, makinig kayo ng mabuti. Okay? Your desire can distort your discernment when your deepest desire is not for God. Okay? Na-distort yung kanyang discernment. Hindi niya na ngayon ma-discern ang Diyos. Hindi niya na ngayon ma-discern na wala na pala sa kanya ang Diyos. Alam mo kung bakit? Yung desire niya is no longer for God, but for Delilah. You see, you will find out
that as you study, mga kapatid, the life of Samson, at the end, it's all emotions and not convictions. Did you get that? It's all about emotions. It's all about his emotions. Samson puts more energy into chasing women than pursuing God. Did you get that? So yun ang problema ngayon. Actually, mga kapatid, yung people makinig yun na mabuti. Kasi ang problema, ang focus ay nasa babae na at wala na sa Diyos. Samantalang ang Diyos dapat ang pundasyon. Dapat Diyos mismo ang haligid, diyan mismo nagsisimula. Pero nawala na yung pasimulan sa Diyos kasi emotion na ang pinaiiral. That's why he is chasing women and not pursuing God. I hope this is clear. So that's a problem, mga kapatid. You see, now, listen, Samson couldn't discern that God wasn't with him because he couldn't discern God. Okay? Hindi niya na ma-discern ang Diyos hindi niya malaman. Kaya hindi niya na alam kung kasama niya pa ang Diyos or wala na sa kanya. Did you get that? So I hope this is clear. Kaya nga mga kapatid, listen, I don't know about you young men, young women right now. Na makinig kayo ng mabuti. Ang problema, kapatid, pupunta tayo sa simbahan, nandito kayo during the service, but ang tanong ko ngayon, alam nyo ba talaga na kasama nyo ang Diyos o ang ginagawa nyo ba talaga ay pinapaalam mo sa Diyos? You see, nasanay na lang tayo sa simbahan, kapatid, pero hindi tayo nasanay na maramdaman natin na kasama natin ang Diyos. Kaya nga gumagawa tayo ng isang bagay na akala natin okay pa, pero ang totoo nun hindi okay. Just like Samson here. What is his problem about that? He puts more energy, time, on what? On chasing women than pursuing God. Wala na. Hindi na Diyos ang kanyang, hindi na siya after sa Diyos. Hindi na yung Diyos ang desire niya, kapatid. Because his desire was not God, his desire was Delilah. Delilah. You see? Now listen. Maraming beses, kapatid, no? Ang ganda naman sa pasimula eh. Pero sabi ko nga marami nagsisimula sa conviction, pero hindi nila namamalayan na to-turn yung conviction into emotion. Ang ganda, seryoso sa pasimula. Pero naapektuhan na tayo ng ating emotion. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa una, napakaganda. Seryoso tayo, very biblical. Pero habang tumatagal, very emotional. Naapektuhan na tayo. Di ba? Kaya ang tanong ko, mga kapatid, lagi niyong ibabalik sa pundasyon. Ito kaya talagang gusto ng Diyos. Why would insist my desire to whatever it is, and to whomever it is? Why would I insist? Kasama ko kaya dito ang Diyos. Bakit, mga kapatid, sa ibang bagay, hindi natin may insist, may puwersa-puwersa yung desire natin pagdating natin sa gawain ng Panginoon, pero pagdating sa bagay na yan, kahit na ilang saway, wala na talagang pag-asa. So what's the problem now, kapatid? We turned our conviction into emotion. And we're deeply affected. Our ways are deeply affected. Our discernment are deeply affected. We cannot even discern that God is still with us. You're silent now. Yeah. Yun ang pinakampangit, kapatid. Yun ang pinakampangit. Ang miserable ang buhay natin, kapatid, na hindi natin kasama ang Diyos. Pero ang sabi ko nga, ang pinakamatinding problema rito, ni hindi mo alam kung kailan. Ni hindi mo alam na hindi mo na pala kasama. Hindi sapagkat may hawak ang Biblia, ay masasabi mong kasama ang Diyos. Now listen to me now. Hindi sapagkat nandito ka sa loob,
masasabi mong kasama mo ang Diyos. Marami ho ang nasa simbahan, pero yung simbahan ay wala sa Kanya. Lagi ko po itong sinasabi, na marami ang nasa ministry, pero yung ministry ay wala sa Kanya. Maraming nakikinig ng salita ng Diyos, pero ang salita ng Diyos ay wala sa Kanya. What I'm simply saying, ladies and gentlemen, how much of God you have in your life is only set by how deeply you desire Him. I hope you get that. One more time, just in case you miss it. Okay? How much of God you have in your life is only set by how deeply you desire Him. Gaano mo dinidesire ang Diyos? Do you hunger and thirst for the presence of God? Ha? Alam nyo, parang ano yan eh. Yung iba naman sa inyo, madali nyo maunawaan to. Pagka kumakain kayo at nagustuhan nyo yung pagkain, minsan kahit busog na kayo, maghihintay na lamang kayo ng paghupa, pero hindi pa kayo aalis doon sa kung saan kayo nakain. Lalong-lalo na pagka nasa Vikings kayo. Lalong-lalo na pag nasa mga eat all you can kayo. But do you understand na yan ang gusto mangyari ng Diyos? Kasi the more you have God, the more power you have. You see, God is offering Himself. You can get more of Him. I said, you can get more of Him. Kasi parang nandun ka nga sa eat all you can. Anong gusto mo doon? Come on, balikan mo. Balikan mo. Kuha ka uli. Gusto mo uli ng steak? Alright, magpahupa-hupa ka lang. Pero kapatid, huwag kang babalik doon na puno pa yung plato mo, na meron ka pa sa plato mo. You have to go back with an empty plate. But promise, when you go back with an empty plate, it can be full again. You can be full again. Now listen, this is exactly what God wants us to do. Balik tayo sa Diyos, kahit na empty tayo kapatid, kaya natin punuin ang sarili natin ng Diyos. We can get more of God, more of His power, more of His holiness, more of His joy, unspeakable joy, full of glory. Problema natin, kapatid, sabi ko sa inyo, the problem is when we turn our conviction into emotion. This is exactly what's going to happen. You see? So, listen, young man, young woman, build yourself in the right foundation. Build yourself. Mga magulang, kahit anong mangyari, listen, parents, I'm serious about this. Ngayon, kung magagalit kayo sa akin, sa pagsasalita ko ng ganito, you go ahead. So be it. But listen, huwag niyong i-drain ang inyong mga anak ng Diyos. I'm saying, huwag niyong i-drain ang mga anak niyo. In other words, na mawalan halos sila ng pansin sa Diyos. You see, yung hindi man lang tayo nababahala na pagpunta rito ay parang relax tayo na, you know, parang hindi tayo pupunta sa simbahan, na parang walang maririnig tayo ng salita ng Diyos. Parang hindi tayo interesado sa simbahan na kung saan nahayag ang salita ng Diyos na maayos. Kapatid, pwede naman natin basahin ating Biblia sa bahay natin. But honestly, if you're honest, there's so many things in this book right here that you cannot understand except the man of God explain it to you. But do we desire it? How deeply you desire it? Minsan nakakalungkot pa rin pag nagsasalita pa yung mga akala mo mas banal pa sila kaysa pastor. Mas marami pa silang alam kaysa pastor. But listen, here's the thing, kapatid. Paano mo binibuild ang sarili mo? Young people, huwag niyong i-drain ang anak ninyo. Huwag niyong i-drain. Huwag niyo silang i-drain ng kabanalan. Huwag niyo silang i-drain ng power ng Diyos. Huwag niyo silang i-drain ng joy ng Diyos. Huwag niyo silang i-drain ng holiness ng Diyos. Paano niyo dinidrain yan? Oh man.
there's a story in the Bible, mo, do you remember that? Na pinapain niya yung kanyang anak doon sa mga gustong kumuha doon sa spies. So, you understand? You've got to understand, mga puti, na family is precious. Marriage is honorable. You cannot and you do not want to destroy marriage. Because marriage is honorable. Now listen. Young people, you've got to have more of God. Inuulit ko, huwag kayong mag-isip na kayo mag-aasawa kung hindi kayo builder. You've got to be a builder first. Because kung hindi ka builder, tagagiba ka. Wala kang itatayo, kapatid. At ang pagpa-family ay binibuild yan. Except the Lord build the house. So there's building. But God is the foundation. Except it tells us that there's no other choice. There's no other option except God. You've got to give God. Give Him, pave the way. Give yourself to Him. Bakit? Siya ang magbibuild ng sarili mo. Siya ang magbibuild ng sarili mo. Siya ang magbibuild ng mga pangasawa mo. That's why, listen now, keep this in your mind. Sinabi ko, the second one, marriage is for matured people. And maturity is a mindset, not an age. It's a mindset. Marriage requires a matured mind. I said marriage requires mature mind, not a toddler in makeup and macho looks. Hindi sapagkat malaki na, matured na yan. Again, hindi nakukuha yan, kapatid, sa palakihan ng katawan, patangkaran, palakihan. Alam po natin na maraming malalaking lalaki, malalaking babae, pero hindi pa ho sila matured in age, ay lalong-lalo na hindi sila matured in mind. You see? Now, yung mga bata, yung mga emotional, yung mga maraming mga toddlers na make-upan lang. Lalagyan lang ng lipstick. May mga magulang kasing ganyan, pinipilit nilang palakihin na nila ang kanilang mga, hindi pa naman dalaga, gusto nilang maging dalaga na kaagad. Yung lalaki, gusto naman nilang maging binata kaagad. Minamadali po nila. Hanggat hindi nila namamalayan, toddler pa lang. Pero nilipstickan lang, mga kapatid. You see, but listen, emotional toddler sulk. In other words, nag-iimot-imot. Diyan ka makakita ng mga tampo-tampo. Kaya makikita nyo, matanda na ang edad, pero matampuhin pa rin. Emotional toddler sulk. Matured person solve. Sa halip na magtampo-tampo, nire-resolve ang problema. Yan ang matured na lalaki o matured na babae. Sa halip na magtampo-tampo, hindi siya magtatampo, kundi ano gagawin niya? Maghanap siya ng solusyon sa problema. Yung hindi mo pag-ibig at hindi nyo pagbabate sa isa't isa, hindi mariresolve ang problema. Yan ay senyalis, kapatid, na merong isa sa inyo or both of you ay toddlers. Again, maturity is a mindset.
Alam niyo yung mga toddlers? Alam niyo yung mga immature kapatid? Ha? Yung mga dreams nila ay sponsored ng Facebook at saka TikTok. They're being more, yung mindset nila ay sinet ng Facebook at saka ng TikTok. You see? Listen, wag kayong mag-aasawa kung ang definition ninyo pag-aasawa ay mga trips lang. Gusto mong pabiyahe-biyahe. Akala mo sa buong buhay mo sa pag-aasawa ay puro na lamang pulot gata. Honeymoon. Honeymoon. Kaya yun ang mga nasa isip, pagkatapos mag-asawa, pagkatapos ng kasalanan, pupunta kami sa ganito, at pupuntahan namin ito, hanggang sa maubos yung pera ng mga sponsors. You see, akala niyo pag nag-asawa kayo, dadalhin uli kayo sa McDonald's. Dadalhin kayo sa paborito niyong resorts. At maganda na nakikita niyo yung mga pamilya rito, mag-asawa, terno-terno ang damit, pamatsi-matsi, So, para bang natutuwa kayong tumingin. Hindi naman masama yung mga kapatid, hindi naman kakarnalan yon. Maganda nga yun mga kapatid. Pero mga kapatid, ano ang binibuild nyo? Nagbibuild ba kayo ng home? Are you building home? Or you're building a restaurant? Are you building a home, a family, or you're building McDonald's? Huh? Anong binibuild ninyo? Nagbibuild. You see, kapag ang buhay mo ay gusto mo lamang, kapatid, mapunta sa iba't ibang lugar at puro ka na lamang pictures, nag-iipon ka kasi nag-a-arrange ka ng mga reels. At ang tawag natin doon ay hindi ka asawa. You are not a wife. You are not a husband. You are not married yet because you are a vlogger. See? Pagkatapos, ngayon pa lamang ang plano na kung saan-saan na. Bakit? Magpapapicture tapos ilalagay sa i-upload. Upload. So everybody can see it. Yeah. Everybody can see it. So nag-a-arrange ka lamang, kapatid, ng highlights ng reel ng iyong buhay. Pero pagka hinarap nyo na ang totoong buhay, tapos na yung honeymoon, harapin nyo na yung totoong buhay, sasabihin ko sa'yo, don't miss this. Diyan na magsisimula ang tantrums. Diyan na titirik ang mata mo, diyan ka na maghahanap ng papalipasan. Ano na yon? Alcohol or drugs. Listen now. Pagka hinarap na yung bang paghinarap mo ng totoong buhay na sinasaway-saway ka na, uy, ano ba yan? Ano yan? Kanina ka pa dyan sa cellphone mo, ha? Di ba? Now listen now. Makinig kayo ng mabuti, ha? Kayo mga may asawa kayo. Hindi niyo ba napapansin na kumakain na kayo, ang ulam niyo rin ay cellphone? Yeah. Isang subo, isang tingin. Sabi nga ni Brother Eddie, parang ulam yan eh. Isang pagsubo ng kanin, dadamputin yung cellphone tingin, o ulam. Tapos, nakahiga na kayo, magkalapit na kayo, pero hindi pa rin nag-uusap. Ang kausap niyo, taga malayo. Now, and you are building a what? What are you building? Kaya sabi ko sa inyo, number one, are you a builder? Tanggalin mo sa isipan mo ang pag-aasawa kung wala pa sa desisyon mo na ikaw magiging builder. Now, what is this? If you cannot take it, then leave it. Hindi ka pa handa.
Hindi mo pa mailapag, kapatid. Hindi mo pa mailapag yung iyong cellphone. Actually, takot pang ilapag. Kinakailangan lagyan pa yan ng screen protector na hindi nakikita yung message. By the way, brother, listen. Privacy is different from secrecy. Kinakailangan igalang natin yung privacy. Pero sa mag-asawa, wala ng secrecy. May cover na yan ng hindi mo halos mabasa, tapos halos tanggalin na yung ilaw, tapos ipatataob pa yan. By the way, you should understand that, huh? The difference between privacy and secrecy. Privacy is all right. But secrecy sa mag-asawa, kapatid, because you are one body. 2 in 1. No more secret. Ano? Handa na kayo mag-asawa? Puro lang kayo forma. Pag nagtantrum na ang inyong asawa, ano gagawin nyo? Nay! Alam nga naman, sisigaw ka na lamang, Diyos ko po, ganito pala siya. Sus, Ginoo. Hindi pa nga nagplastar ang bulita, ginapire na. So you understand, what happened to Samson, kapatid? What happened to Samson? Ang nangyari kay Samson, mga kapatid, nagsimula siya sa conviction mula sa Diyos. But little by little, his desire was turned to Delilah and not for God anymore. He was driven by his emotion and not by his conviction. Bakit? He sacrificed the 4 things that he should keep. He should keep as a Nazirite. You see that? So that's a problem, kapatid. Listen, be careful with this, young men, young women, okay? Sa pagpipili ninyo, all right? Now, so, i-understand, kung iniisip nyo, kapatid, ang pagpupag-aasawa, magagawa nyo. Marami akong tinatanong lagi yan. Mag-aasawa ka na ba talaga? Okay, tandaan mo, baka mawala na sa iyo yung Starbucks. Baka mawala na sa iyo McDonald's. See? Ano, mag-aasawa ka pa? Alin pipiliin mo, asawa o Starbucks? Asawa o McDonald's? Asawa or iced tea? See that? See? Isang araw, kala mo, istropa ang sisipsipin mo. Daliri na lang. Para kang si LG na lahat na lamang kinakagat. So you understand? Now listen, imagine niyo, kapatid. You are to build a family and not McDonald's. You're about to build a godly home. You're about to raise godly kids. So it's a mindset. Hindi yung, ngayon pa nga lang, hindi nyo ma-overcome yung init ng ulo. Anong mindset mo? Pagka nagreklamo yung asawa mo, init ng ulo? Yung pagiging tamporiza ninyo, sabi ni Dexter, tampurado. You see? Now, mamaya, nagtatampo-tampo ka sa nanay mo. Nagtatampo-tampo ka sa... Yan ang nakasanayan mo sa bahay mo.
Pag hindi mo pa ma-overcome yan, then you are not a builder and you cannot build anything. Listen, a man or a woman who cannot take correction is doomed to destruction. Did you get that? One more time, just in case you miss it. A man or a woman who can't take instruction or correction is doomed to destruction. Alam niyo ba mga kapatid, ito sinasabi ko sa inyo, listen now. Ang bilis niyo makaisip magpakasal, tapos hindi ba, alam niyo may problema ka pa, hindi mo pa nabibuild yung sarili mo, yun nga lang, masabihan ka lang, okay na kayo, may boyfriend ka na, yung abang na eh. Ang feeling niya, Hollywood star na siya. You understand? Kung hindi mo pa kayang labanan yan, ma-overcome yan, tandaan mo, pag nag-asawa ka, nandyan pa rin yan. Now, ito ang pangit dito. Hihiwalay ka sa asawa mo, pero mahirap bumalik sa single status mo. Kinakailangan mo pang magbayad sa mga abogado para bumalik yung status mo bilang single. See, you understand that? Kinakailangan patunayan mo pa at kinakailangan magsinungaling ka pa na meron akong mental deficiency. Kaya kinakailangan pag humarap ka sa hukuman, bakit? Para upang mapatunayan na may diferensya ka sa pag-iisip. Bakit? It's the ground for annulment. Para ma-annul, para mapawalang bisa ang iyong kasal, dapat mapatunayan na may diferensya ka sa pag-iisip. Pero pag naihiwalay na kayo, balik ka naman sa dati mong pag-iisip. Ano yung pag-iisip mo? Akala mo matino ka? No, hindi ka pa rin matino. Bakit? Hindi ka naging matino sa una mong marriage. It's a mindset. Kaya nga pag mag-aasawa ka na, sasabihin mo ng sarili mo, alright, wala nang iced tea. Ano sasabihin mo kay mama mo? Bye-bye. Wala nang maglalagay ng diaper ko. Wala nang magluluto sa akin. Ako na ngayon ang magluluto. Na magpakulo lang ng tubig, natututong pa. Pinagprito, kamuntik na masunog ang bahay. Bakit? Yung kawali, pinasok ng apoy. So you understand what I'm saying? Itong mga babae at mga lalaki na may hilig sa gala-gala, mga kapatid, tandaan niyo po yan. Ito yung wala pang plano sa pag-aasawa na gusto lang nilang may kasama. Because ang tawag po sa kanila ay attention seekers. You listen to me now. I'm your pastor and I am your I am your pastor and I am your Don't marry a man or a woman who built her life around attention. Because both man and woman, they need a constant applause. Para silang lagi nasa circus, kapatid. And when you stop clapping, then that's the time that they'll find else who will. Because you already stop. Maghahanap na sila na magka-clap uli sa kanila. Because they are attention. They are attention. A woman who is addicted to attention cannot survive with silent men. And a man also
who is addicted to it, addicted to attention. Tandaan niyo yan. Kapag addicted sa attention yung lalaki, kapatid, hindi siya magsusurvive with a silent woman. Yeah. Kaya kinakailangan na may bulahan lagi. Bola-bola. You see? Now, alam niyo kung saan sila nababagay, mga kapatid? Ito yung mga babae at lalaki na mga party girl. Yeah, that's it. Party. Yeah. You see? Now, it's hard to turn. Listen now. Listen. Men, put this in your mind. Sabi ko sa inyo, pag-aasawa is a mindset. Maturity is a mindset. Put this in your mind. It is hard to turn a party girl into a lifetime partner. You're not looking for a party girl. You're looking for partner. Are you? Come on, talk back to me if you can. Ano bang hinahanap mo, party girl? Kasi kita mo ang forma niya. Ang dami mga boys set na eto yung mga hanap nila. Ito mga hanap nila, yung mga may forma, yung alam mo. May tawag sa Bicol, may tawag kami diyan eh. May tawag kami diyan sa Bicol, di ba? Brother Renel. Pirig-pidigon. Yung malikot ba, pagka may boys, kasi naghahanap lagi ng attention, kapatid eh. Yeah, kasi party girl nga siya eh. Party girl nga. Ang feeling niya lagi, parang lagi siyang nasa party. Pagka may boys, ang bilis, alam mo, yeah. So you understand that? At nakakalungkot naman kapag ka ang lalaki, ay maganyan din. Pagka may mga babae rin papansin, lalakasan ng boses para mapansin siya. Ang hanap ninyo ay partner, hindi party boy or party, party girl. You see? So yan ang nagiging problema, kapatid. Tandaan nyo, if you're looking for a party people, party will never end. They will just move the party into your house. See? Kaya hindi dapat mawala ng music, hindi dapat lahat magastos. Yan ang huwag niyong kakalimutan. If you chase woman, magastos. Hindi yan kumakain ng kamote. Kahit babaan ko pa ang per kilo, hindi niya kukunin yan. Now, the problem now is this. You will find out that you didn't marry a wife. You just opened a club franchise in the home. Now listen, let's go back to the base one. What are you? Are you a builder or immature man or woman? See, young people, you better listen now. Kasi kung ang hinahanap nyo lamang ay yung mga pirig-pidigon, yung yeah. Yung bang laging gusto na lamang lagi may hawak na iced tea, you know. Iced tea, iced coffee, and alam mo kailangan niya balang araw. Men, you better listen to me now. Sapot pagka hindi nyo kailangan, pagka hindi nyo naibigay yung kailangan iced tea at saka kailangan iced coffee, alam mo kung kailangan nyo, men, iced box. Pampahupa ng tama rito kasi nasampal kayo.
Kailangan nyo ng ice, pampalamig. Listen, it's so important. Now, nasaan po tayo ngayon? Marriage is for builders. Marriage is not for immature man and woman. Because you cannot build anything. Sige na. Kung nasanay ka na mag-almusal sa McDonald's, manghalian sa McDonald's, maghapunan sa McDonald's, gusto mo magtayo ng McDonald's sa bahay ninyo. And if that will not happen, doon magsisimula ang tantrum. Dinala mo ako rito, hindi ko inaasanto. Kamote. Iyo na yan. Uwi ako sa dati ko. That's why, mga kapatid, listen now. Payo ko lamang to sa mga magulang. This is a serious matter. Okay? Actually, mga kapatid, ang dami pa to. It's a serious. Pero bago lang po ako magsimula, kapatid. Okay? Wag niyong i-drain ang anak ninyo ng salita ng Diyos, ng presensya ng Diyos, ng kasiyahan ng Diyos. In other words, wag niyong ibenta ang anak ninyo sa hindi mananampalataya. Alam niyo nang walang Diyos yung lalaki, alam niyo nang walang Diyos yung babae, okay lang sa inyo na maialok niyo or pumayag kayo? Anong sabi ni David? Nung si David ay natauhan, mga kapatid, sa kanyang kasalanan, anong sabi niya? Hindi ko na iaalaw sa aking pamamahay ang mga taong walang Diyos. See, it's not a joke. Don't play with the devil. Lalong-lalo na, kapatid, do not gamble with the devil. Because if you play with the devil and gamble with the devil, he's got a lot of tricks. Magaling sa trick yan, kapatid. Do you understand? Ang sabi ni Paul, mga kapatid, na ang diablo ay pwedeng mag-anyong Diyos. Pwede ang anghel ay pwede mag-anghel ng ang diablo ay pwede mag-anyo ng anghel ng Diyos. Marami siyang tricks. Tapos makikipaglaro kayo dyan. Magbabaka sakali kayo. Listen, may mga testimonies, mga kapatid, tayo naririnig dito na nagsasabing, no, 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 and you still want to try. I am your pastor, and I am your. Hope you get that. Kapatid, listen. Marriage is for builders, and marriage is for matured people. And maturity is what? Maturity is a what? Mindset, not an. Yeah. You can tell, mga kapatid. Ngayon, pag-isipan nyo mabuti ito, mga lalaki, mga babae. Kasi sapat nakakita na po kayo rito, mga kapatid. Mga nanay na parang bata. Pag nag-away sila, parang bata. You see? Naalala ko yung sinasabi ni Brother Michael noong araw. Nag-aaway sila sa pagpindot lamang ng toothpaste. Sabi niya po yan. Mali lang yung pindot. Baka may gusto naman siya. Dapat lulukutin dito para doon lahat yung toothpaste. Eh kung saan sa kasi nakabukol doon, masarap magpindot. Kasi saka na lang hihilot-hilutin pagka wala na talagang laman. You see, nakakita na kayo dyan? Huwag kayong tatawa kasi pagka dumating sa buhay ninyo na need toothpaste, wala na kayong pambili. Anong gagawin ninyo? Wala nang laman yung toothpaste, parang yung sinasakal na tao na nawawala ng buhay na luwa ka, luwa, luwa, luwa. Yung nilalabas ng toothpaste, parang dura lang.
Pinipilit pa natin matambakan yung toothbrush natin o maraming toothpaste. Ngayon, wala na talagang kunti na lang ang lumabas. Anong dinagdag mo? Asin. See? You understand what I'm saying, mga kapatid? Now, the only person that can survive in this kind of relationship is matured. And if there's any misunderstanding, mga kapatid, the only people that can survive in any trouble within the family are builders. Sapagkat ang builders, kapatid, hindi yan nakikipag-away. Kaya sinasabi ko sa inyo, na ang builder, kahit na huyan mayroong pressure, steady yan sa kanyang purpose. I am a builder. May pressure, may pleasure. Hindi siya maapektuhan ng pressure, hindi siya maapektuhan ng pleasure. Bakit? I am a builder. Ang tangi lamang makakapag-steady ng ganung klaseng kaisipan, yung matured. Bakit? Naka-mindset. Naka-mindset. Now listen, here's the thing. Tapos na po ako. Malalaman mo, ngayon pa lamang, yung mga immatured, pag sinaway mo sila at hindi matuloy yung kanilang kasalan, magre-rebelde. Magre-rebelde. See? Diyan mo makikita ang immaturity or maturity ng isang tao. Tinitignan mo ba yung kalooban ng Diyos? So kapag ka nangyari yan, makita mo, basta kung anuman, di ba? Nagsisimula ng ganun. Kung anuman ang kalooban ng Diyos, siya nawa. Aba, hindi siya nagustuhan ng babae, inaway yung babae. Kalooban ng Diyos yun. See? Yan yung sinasabi ko, kapatid, yung conviction that turn into emotion. See? Ano kaya kung hindi matutuloy ang kasal niyo sa dam? Sabi ni Saddam, Amen! Amen! Aba, kapag ka hindi ka nakapag-amen dyan, talo ka pa ng babae nagsabi, di matuloy kung hindi matuloy. Sige nga, hindi ko nga itutuloy talaga. Tignan natin kung matured na. Yeah. Again, mga kapatid, I'm telling you this because I'm your pastor and I am I love you. Bahagi pa lamang to, kapatid. Serious to. Serious to. May kaso pa si Samson. Ang i-deal natin dito yung kaso ni Samson. Okay? The Bible says, and chapter 15, ito na assignment ninyo para pag nag-preach ako susunod, meron na kayong idea. You read chapter 15. Next Wednesday, tatalakayin ko po yan. There, in that chapter, Samson visited his wife. You see? Ang tanong ko lamang, katulad kanina, may tanong ako kanina patungkol kay Samson. You see? Bakit hindi kaya nalaman ni Samson, na-discern ni Samson, na wala na sa kanya ang Diyos? Sinagot natin. Sa susunod naman, Samson visited his wife. Binibisita ba talaga ang wife or kinakasama ang wife? How in the world that Samson visits his wife rather than live with his wife? Pinapauna ko lamang salita ito sa mga nagpaplano na binibisita lamang yung wife at hindi kinakasama ang wife. Woo! Seryoso na kayo masyado. Marami nang kinakabahan. Next Wednesday, tingnan ko dito yung mga mawawala.
Yeah. Young people, did you get something from this? Shall we all stand? Father, we thank you for the message and thank you, oh God, for bringing us here tonight. Thank you for bringing us this message, oh God. You don't know, oh God, how much I love your people. I love your people. Thank you for giving me the privilege, oh God, to pastor these people, especially these young people. Salamat, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po sila sa akin. And this is your message, oh God, not my message. Just bring your message to them na pinagkatiwala niyo po sa akin. Pagpalain niyo po ang bawat isa na lalapit po sa inyo ngayon. Nawa mag-sink in, pumasok, Panginoon, ang mensaheng ito sa puso't isipan ninyo mga anak. Please. Your heads are bowed. Your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Now let's come. Let's come to the Lord. Muli po, Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa mga salita niyo po na hayag. Nakikita niyo po ang inyong mga anak. Muli, O Diyos, tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Kayo po nakakaalam ng mga usapin na kanila pong dinala po sa inyo. O Diyos, dalangin ko po na ingatan niyo po ang kanilang pamilya, ang bawat anak po nila, mga young people, and maging ang mga magulang, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila ng tibay, lakas ng loob, upang maibigay po sa kanilang mga anak ang nararapat, Panginoon. Deserve po sila ng the best man and the best woman na hinanda niyo po para sa kanila. O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat anak niyo. Salamat po sa mensaheng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen.